Welcome mga idol sa panibagong episode ng SAGPro Film. Hambog ng SAGPro, J. Vincent. Okay. This time hindi ito dubbings. Ito ay video vlog. So, I got this message. Bali ang tanong niya sa akin ay, mahaba ang kanyang istorya, pero ang pinakatanong niya ay, Idol, paano ba mag-move on? Itago natin siya sa pangalang Mariposa. Ang mga ibibigay kong tips sa inyo ay sarili kong strategies lang naman. Ito yung mga paraan na nakatulong sa akin nung nasa proseso ko nung pag-move on. Ito yung mga nakatulong sa akin. Kaya sana makatulong din to sa inyo. Number 1. Una, let go. Pakawalan mo na. Pakawalan mo na ang hindi para sa'yo. Kasi kung para kayo talaga sa isa't isa, hindi kayo maghihiwalay. Maghihiwalay kayo kasi hindi kayo para sa isa't isa. Parang sing-sing lang na hindi akma para sa'yo. Habang sinusuot mo siya, habang pinipilit mo siya lalo, mas lalong sumasakit. Huwag mo na ipagpilitan, lalo kung nakakasakit na lang. Para lang din yung damit na hindi bagay sa'yo, hindi kasya sa'yo. Sabihin natin na masikip or maluwag. Kapag pinipilit mo, pag pinilit mo pa rin yan, magmumukha kang tanga. Okay lang ba sa'yo magmukha kang tanga? Huwag mo kaya magmukha kang tanga. Tulad nga nung palabas ni John Lloyd, yung pangalan niya, Popoy. Sabi niya, mahal kita. Ang sakit-sakit na. Huwag ganon. Huwag ganon ha. Huwag kayong magpakatanga. Okay? So, let go. Pangalawa, make yourself busy. Kasi, pag wala kang ginagawa, lalo kang mapapaisip sa kanya, lalo na kung fresh pa lang yung hiwalayan nyo. Eh, diba, pag bored ka, lalo ka napapaisip ng kung ano-ano. Kaya, libangin mo sarili mo. Huwag mo hayaang matulala ka. Maglibang ka. Mag-workout ka, mag-exercise ka, magbuhat ka, mag-cardio. Yan, nakakabawas ng stress yan. O kaya, mag-training ka ng calisthenics. Diba? Para pag nakita ka ni ex sa susunod, pag nasexihan siya sa'yo, edi sisi siya. O kaya, maglaro kang Game Boy, ng PS Vita, ng PlayStation, o kaya ng app sa cellphone mo, o kaya ng apoy. Ay, huwag pala yan. O kaya, manood ka ng TV, magbasa ka ng libro, kaya sa terrace, magkape ka, habang nag-yosi, tapos sound trip, di ba? Relax, petics. Basta libang lang, huwag masyado mag-isip, okay? Third, you have friends and family. Tanong ko sa'yo, ilang beses ka na bang nagpalit ng girlfriend or boyfriend? Ilang beses ka na bang nawalan? Ilang beses ka na bang pinagpalit? Ilang beses ka na ba nasaktan? Pero, tanong ko sa'yo, sino ang mga nanatili dyan sa tabi mo? Sino pa nga ba? E di yung mga kaibigan tsaka pamilya mo, di ba? Nandyan na sila nung in love ka pa lang, nasa kalagitnaan na kayo ng relasyon ni ano, at nandyan pa rin sila hanggang sa masaktan ka. At mananatili sila dyan para sa'yo, hanggang sa maka-move on ka. Suporta sila sa'yo pag masaya ka. Sila kakampi mo pag malungkot ka. Sila tagapakinig mo tsaka tagapayo pag nasaktan ka. Galing nila, no? Huwag mo hahayaang ipagpalit mo yung maraming taong nagmamahal sa'yo sa isang taong sinaktan ka lang. That's a big no! Ika-4, music. Ito ang pinaka-paborito kong part tsaka ang pinaka-paborito kong ginawa kong paraan paggawa ng music. Lalo na kung katulad kitang rapper or musician, pansinin mo yung mga composer. Kung yung relasyon man nila nasa sitwasyon na masaya or malungkot, basta kahit anong sitwasyon, nasusulatan nila ng kanta. Kasi para sa akin, ang lyrics ng mga kanta namin, yan yung bulong ng puso namin eh. Pero, eto ang payo ko huwag kang makikinig muna ng malulungkot na kanta. Lalo na pag broken-hearted ka. Kasi, pag broken-hearted ka, tapos yung sound trip mo pa emotional, lalo mong madadama yun. Example. Kita nyo? Pinapanood nyo pa lang, nakakaiba na ng mood, di ba? Nakakaiba na ng dating. Depende yan sa music na gagamitin nyo.
ang talagang malakas ang impact at ang kapangyarihan ng musika sa mood at feelings ng mga tao. Huwag mong masyadong damdamin, men. Huwag kang makikinig ng mga emotional na kanta tapos sasabayan mo ng mga lungkot-lungkutan moves mo. Huwag kang mag-imagination na nasa music video ka. Huwag ganon, Dre. Huwag ganon. Huwag masyadong dibdibin. Gamitin mo yung pakikinig ng musika sa positibong paraan. Panglima at ang panghuli, enjoy and move on. Kung gusto mong umiyak, umiyak ka. Natural lang na reaction ng puso yan, tsaka isip, syempre, nasaktan ka. Pero, abang umiyak ka, video mo sarili mo. Video mo. Tapos after mo umiyak, punasan mo yung luha mo, sipon mo. Tapos palipas ka ng mga ilang araw, ilang buwan. Tapos panoorin mo yung video mo. Panoorin mo, baka matawa ka sa mala MMK mong galawan. Baka matawa ka sa mga pinagagagawa mo. Sabi mo na yan, ganito pala ako kakulit nun. Enjoy ka lang. Ang buhay tungkol sa pagmamahal tsaka pagsasaya. Di kasi nilang sa mundong to para pagmukaing miserable na isang tao lang. Sabihin man natin na para sa'yo, ikaw lang ang nag-iisa. Ikaw ang pinakakakaiba sa lahat. Maging totoo naman sa sarili mo, men. Maging totoo ka. Ilang beses mo na sinabi yan. Basta, enjoy and move on. Kung puro masasayang alaala nyo lang iisipin mo, di ba, mas mahirap bumitaw. Ang pagiging masaya sa relasyon, part lang yan. Pero kung masaya talaga kayo, bakit kayo naghiwalay? Di ba? Di ba? Maghigante ka, pero sa mabuting paraan. Paano? Pakita mo sa kanya na masaya ka kahit wala siya. Hayaan mo bang ganito itsura mo habang nagpipisi ka? Habang siya naman ganito. Kung pakita mong masaya ka, di ganito itsura niya. That's the sweetest revenge. Anong pipiliin mo? Maging malungkot ka dahil kasama mo pa rin yung nananakit sa'yo? O maging masaya ka dahil nawala na yung nananakit sa'yo? Habang nagsasaya siya, ikaw naman nagdudusa. Ikaw mamimili niyan, chick. Ikaw lang. Ganito kasi yan eh. Paano ka makaka-move on kung di mo tutulungan yung sarili mo? Diba? Sabihin na natin, madali lang sabihin pero mahirap gawin. Natural lang yun kasi di naman isang click lang mawawala na yung sakit, yung feelings mo sa kanya. Natural lang yun. Nagmahal ka kaya ka nasaktan. Pero, gawin mo lesson yun. Sabihin mo sa sarili mo, di na mauulit yun. Imbis na sabihin mo sa sarili mo na natalo ka, sabihin mo, natuto ka. Well, pag inulit mo pa yan wala na kami magagawa. Dikta ng puso mo yan pero tanungin mo ang sarili mo. Handa ka bang masaktan ulit? At dumaan sa proseso ng pag-move on? Mga idol, yung mga binigay kong tips sa'yo, opinion ko lang naman. Obligasyon kong sabihin yung mga gusto kong sabihin. Hindi ko obligasyon na pasunurin or paniwalain ang lahat. Ayun lang yung mga ginawa ko nung nag-move on ako nun. Yun sa ex ko, 5 years kami nun, halos araw-araw kami magkasama. Pero dahil sa mga ginawa ko na yun, yung 5 paraan yun, ito ko ngayon, brand new, naka-move on. Yes! Okay, kung may tips kayo or comments para matulungan, i-share nyo para matulungan natin si Mariposa. Okay? Maraming salamat. Sad Pro Films, ang Bogmen Sad Pro.